Welcome to my channel. Ngayon po, ang di-discuss natin ay tungkol sa CENOMAR, which is the Certificate of No Marriage. Ito po ay pumili ako ng 5 questions na para masagot natin. Actually, yung iba po dito paulit-ulit na lang tinatanong, pero sana maliwanagan pa rin tayo. Okay, number 1. Kumuha po ako ng CENOMAR. Wala pong kasal sa record. Pero 2018 po ay kinasal ako. Ayan po yung mga sinasabi ko na 2018 pa. 2024 ngayon, nagparaan muna ng 6 years bago kumuha ng CENOMAR. So, I'm sorry, hindi lang CENOMAR, marriage contract. Kasi wala namang kasal ng 2018. So, pagkuha niya ng CENOMAR, nalaman niya wala siyang kasal. So, kumuha rin siya ng marriage contract, I'm sure, para malaman niya kung legit. So, parehong wala. So, ngayon lang nila nalaman na hindi narehistro. Ang hirap. Kasi ang tagal nang lumipas bago nila na-confirm, diba? Hindi ko alam kung babalik pa ba kayo sa nagkasal sa inyo. Pwede siguro check nyo muna LCR, bakit nagkaganon, kung may na-file ba o wala. Ngayon, kung wala talagang lumabas sa CENOMAR, wala rin lumabas sa PSA, I think kulang din kayo sa follow-up sana dun sa nagkasal sa inyo. Nalungkot din naman ako yung nagkasal naman, sana naman hindi pinabayaan, diba? Yun lang yung isang problem dito. Okay. Saan po at paano kinukuha ang CENOMAR? Okay. Ang CENOMAR po ay kinukuha sa PSA. Pero may dalawang ways po para makuha nyo po yung CENOMAR. Pwede pong walk-in. Magpapa-appointment muna kayo. And then, bibigyan kayo ng SCED o papipiliin kayo sa SCED. Fill out nyo po yung form. Tapos po, dalhin nyo po yun. At saka yung kanila pong sagot. Kung confirm po yung appointment nyo. Walk-in po yun, pupunta kayo. And then, yung isa naman po is PSA delivery. So, ito naman po, aabutin na within a week, mabibigay sa inyo yan. Okay, ilalagay lang po dyan yung mismong mga information, and then, sino po ang mismong tatanggap. Kung maaari po sana, ay kayo po ang tumanggap. Paano kung wala po kayo? Kung may asawa po kayo, ang pwedeng tumanggap ay anak na 18 years old and above. Napansin niyo po, hindi asawa, di ba? Anak na 18 years old and above. Kung single naman po kayo, ay kahit sino po sa dalawang parents ang pwedeng tumanggap. Yan, okay? Pangatlong tanong po, ilang months po ang validity ng CENOMAR? Actually, kung wala namang pagbabago, 6 months po ito. Pero, may tanong pa pong isa dito, paano po kung ang nakalagay ay, eto madalas to itanong, paano po kung ang nakalagay ay hindi po marriage purposes, kundi job offers or job hunting, ganon. If ever po, na yun ang nakalagay, ang tinitingnan lang naman po usually sa CENOMAR, kung kayo po ay kinasal na, kayo po ba ay single, nakasal na po ba kayo before, yun naman po usually tinignan. So, minsan naman po, yung LCR, lenient naman sila. Kung yun yung nakalagay, tapos valid pa naman, within 6 months pa naman, tinatanggap na rin po nila. Nakalagay naman po kasi kung kinasal na kayo o hindi. Kung valid pa kayo magpakasal ulit. Okay. Ano po ang purpose sa pagkuha? Okay. Usually po, kapag CENOMAR po, ay kukuha kayo ng CENOMAR, may nakalagay pong purpose doon. Bakit po kayo kumukuha? Yun po yung tanong doon. O, para saan po ang pagkuha niyo ng CENOMAR? May isa po doon, marriage purposes. Yung isa naman po, updating ng records. Tapos, may isa naman po doon, dependents or beneficiary purposes. Tapos, yung isa naman po, claims purposes. So, may mga dahilan doon. So, kayo na po ang pumili kung ano po yung applicable sa inyo. Okay. Ilan po dapat i-apply? Okay, usually po kami kasi pagka nag-a-apply kami, palagi pong may sobra. Hindi po eksakto. Usually po 1 or, di ba 1 ang nire-request nyo, gawin nyo na po 2 kasi baka biglang gamitin nyo pa sa iba yung CENOMAR. Okay, isa pong example dito is the Iglesia ni Cristo Wedding. Yung Iglesia ni Cristo Wedding, di po ba sa LCR, ang kinukuha na po ngayon ay mga original. Kasi nga po, marami pong nagpepeke. So, with the original, kasama po yung resibo doon, naka-stapler yun, naka-attach yun. So, kinukuha po yan ng LCR as in yung original, ha. So, pagdating sa church nila, magsasabit pa sila ng CENOMAR. Kaya usually, 2 kinukuha ng INC members.
para po may maisasubmit sa church, may maisasubmit din po sa LCR. Even BC, birth certificate, dalawa rin po ang kinukuha nila. Usually, ganun po talaga. So, yun. Bilangin nyo rin po yung araw. Kasi halimbawa po, ang kasal nyo December pa, alangan naman pong kukuha kayo ng January. Siyempre po, mga bandang July na po kayo kukuha pag ganun. So, para po, ang pag-ano nyo po, ang pagpapasa nyo po, valid pa rin po siya. 'Di ba? Within 6 months. Okay, huwag masyadong maaga kumuha. Kasi baka mamaya, wala na, expired na after. Ganon. Okay. Ayan, I hope nasagot ko yung mga tanong niyo sa Senomar. Kahit pa ulit-ulit, sasagutin ko pa rin kayo. Kasi para matutunan ng iba. Pero sana naman po, i-request ko lang po, bago po kayo magtanong, check niyo po kung may vlog tayo doon. Para po, at least dun pa lang nalilinawan na kayo. Kahit inuulit ko yung ibang vlog, Senomar, I think may mga 6 na akong pasok sa Senomar. Sa marriage contract, may mga 5 na siguro ako dyan. So, ang dami na natin mga vlogs dyan. Sana maisa-isa nyo po muna para yung mga questions nyo po, gawin natin siyang bagong kaalaman. 'Di ba? Hindi pa ulit-ulit na tanong. Bagong kaalaman siya. Makakatulong sa lahat. Okay? Sana nakatulong yung ating vlog ngayon. Kung hindi pa po namin kayo subscriber, please do subscribe. Huwag na po kayo mag-skip sa aming ads. And of course, please do like and share. At yung FB po natin, Liwayway Kara Suniga, Kara Events Philippines, Liwayway Liwag Kara. So, lahat po yan sa akin po yan. Meron din po tayong Kara Events and Consultancy Company, sa atin din po yan. Maraming salamat.